Ito po, Nay. Diyan po si tatay. Ewan ko na, nandyan ba raw yung kayo mo? Ha? Hindi nila kayo mo. Ayun, nandito raw. Pasok na tayo ito. Saan po ba? Ito po. Yan yung mga bahay namin, walang kwarto. Presko. Live na live. Ay, maganda nga po yun eh. Ayun nga. Libre aircon. Fresh pa. Ay, yun nga. Libre aircon. Sige. Ay, sorry. Lydia Cruz, 63. Yan. 5 anak, 3 ang may asawa, 2 nag-aaral ng kasalukuyan. Yan ang isa kong problema. Opo. Sana ito ay makita at mapansin na talagang marami pa ang nangangailangan. Audio Jungle. Ang ating team ay lumipad papuntang Montalban kahapon. Ano ka pangalan ni nanay? Lydia Cruz. Ikaw, ang pangalan mo? Miles po. Ha? Miles. Overmount. Ilan taon na po kayo? 63. Yan. Papa po kayo. 5 anak, 3 ang may asawa, 2 nag-aaral ng kasalukuyan. Yan ang isa kong problema. Opo. Ilan po ako? Ang aking apo ay 3 nag-aaral, hindi madus-dus. Dalangan ako, dalangan. At isa pa, yung 2 kong nag-aaral, dito napakasakit ang ulo ko. Kasi yung isa, first college. At itong isa, 10 grade. Napakaraming kailangan sa akin. Kaya ako yung sapatos, mga ano gamit niyan. Siyempre, mga mahal yun. Kaya ang sabi ko sa mga anak ko, mag-test na kayo sa luma. Hindi ko sinasabi, titingnan natin kung iyan makukuha o hindi. Pero kahit tayo kako mga anak ay naghihirap, ang aking pinangangaral sa inyo. Gawin natin tuntungan ng kahirapan, tayong gagawa ng masama. Kung hindi kaya magsabi. Diba? Yun lang. Ito kapatid kayo, Nay. 4 kami magkakapatid na. Nandito rin po sila. Sa isang lalaki, kami 3 lalaki. Pero sa aming magkakapatid, ay magkakaiba. May nakaluwag, mayroong hindi. Dahil ako naman ang maraming anak, ay sila naman 2 lang. So, diba? Malaking pagkakaiba ng marami at ng kakaunti. Dahil ang kaunting pagkain, sapat ay sa amin. Ito lang. Sa madalit salita, sa isang tiyo, ganyan-ganyan kami. Hindi mo yan. Yun ang akin. Kaya, kahit kami magkakapatid, may nakakalot mo. Ako yun. Dahil ako marami na. Ay daanan ka pa ng, yan sa totoo lang, ang ospital, yung nakaraan, sunod-sunod. Mga ganyan na lang kami. Aahon dito para dito magluto para dadalahin doon. Kasi wala nga akong malagay din. Kung anong makapa dito, dito yun. Wala nang buhay din. Kaya marami pa po, ma'am dito yun. Walang Mas talagang kung nangangailangan. alin yung nangangailangan at mararaming mga anak, yun. Yun ang hindi nakakaabot ang tulong. Marami pa ho. Tapos kagaya ho nun, ano ho yung mga activity na sa inyong community? Halimbawa po, anong mga fiesta, like yung mga tradisyon nyo? Opo. Ilang beses nangyayari sa isang Yun taon? po ay buwan ng Oktobre 28 ang aming buwan ng katutubo. Doon po ay kami ipon
live na makikita kung ano yung aming mga kinakain, lahat namin ginawa, doon makikita. Bilang ihahain ko salamat din sa aming pag-ritual. Dito ho ginaganap Yan po yun. ginagawa sa may 28 ng bato. October. 28 ng October. yun. So lahat to yung parang fiesta na ho Oo, yun. doon po ay yung Uyungan, yung Bulacan, Oho. yung pong... Kabuuan. Kabuuang ano po yun, na... Barangay nila. Oh, kasi Tribo. buong tribo May, yun. may mga nagbibigay ng sponsor sa inyo sa mga ganyang gawain. Opo, Mabuti naman. pero madalang. Pagka wala, kami yung tinatawag na kung anong nariyan, kambing kahoy, saging, yung Ambag-ambag na laan. Agos o gabi, kung ano yung kaya dun sa aming inani. Oho. Iyon yung aming tatalaga dun sa aming ritual. Sa ngayon ho, ilan ho kayo natitira ng mga talagang masasabi nating mga old na sa isang community ho ninyo? Dito, mga ilan na lang ho kayo mga... Pero sa totoo lang, ma'am, ang karamihan po na dumagat tribo na sinasabi, talagang wala na yung karamihan. Iilan na lang po kami nakakaunawa at kompleto pa yung kultura tradisyon. Talagang Kumbaga, na ano na... Half-half na ang karamihan. Pero may natitira pang ilan na talagang ito yung alam magmula sa simula. Dito po ang purpose na ano namin dito, sakali lang hindi kami nangangako Eh, na no, maiparating namin at sana makarating sa ating pamahalaan. Unang-una ho yung concern namin sa inyo dito yung tulay. Eh, yun nga po, ma'am. Alam ba yung napakahirap namin dito na ako nagpanirap, dito na ako naabot ng mga ulan, baka sabihin namin na kami sa tubig. May nagtitis kami magutom kasi hindi makatawid at dala ng baha. Oho. Oh, dito. Kaya ito hindi ako sumasawa na ito daing ko na sana kami balang araw mapansin na yung sistema. Kaya gusto ko nga may nakararating dahil makita yung totoo. Oho. Yung tagaan, yung ilog. Para hindi ko naman sinabing kayo humiling bahala na kung ano yung pagkaloob at ito po naman malaki po namin kasalanan. Tapos in case po ng emergency, ano hong pinakamalapit na nalalapitan ho ninyong Ayun nga po. health center or infirmary? Center po. Meron ho naman ho. Opo, kaya lang din po, ito nga po ang dahilan yung tubig. Pagka puno, maghihintay na humupa. Nasubukan nyo na ho bang lumapit sa gobyerno, kay gobernador, kay mayor na ayan ay... Sa ngayon po ay ginawa na ho namin. Nasabi ko rin po na ibig sabihin ay hindi naman madali. Nasabi ko po na ito yung mga karain na lalo na yung mga nag-aaral. Oho. Na talagang dito ang marami ang pispalan pa. At parating na ho ba dito ay yung JMH Foundation? Hanggang dun lang po sa amin. Hindi nakatawid ho rito? Hindi po. Kasi sana kung nakita man lang ho nila yung sitwasyon dyan, para kahit papano. Kasi sila ho talaga ay nagbibigay ng mga ganong klaseng tulong. Ay kami naman no, marami rin yung dumadating. Kaya yun, yung ganyan, malaki yung bagay sa amin. Sana nga, ito makita, napansin. Para po sa kaalaman ng iba, sa mga hindi po nakakaalam, ano po ba yung tribong dumagat? Pwede niyo po bang ipaliwanag? Yung pong tribong dumagat ay wikang bulos. Ibig sabihin ng wikang bulos sa Tagalog, ito yung sa simula likhain tong mundo, nung kauna-unahang panahon. Ito yung tira nilang baybay ilog na kaya bulos dahil umaayon sa agos ng tubig. Walang pirming bahay, ganyan lang punduan, isang tukod na kung saan yung trabaho, doon napipisa ng buong maganap ng tulad. Ibig sabihin, gawa, sira, walang permanenteng bahay. Na iyon yung hanggang ngayon, mayroon. Patalasan po, ano po yung madalas niyo po sa kasama? Ay, gaya po ng, yan po, nakikita nyo, saging, kamuting kahoy, gabi. Naiyak po naman, mura kong bilihin, nagsak presyo, hindi kami maka-atras dala ng aming kailangan. May palbo ba, bawat isang sako, 5 kilo. Tinatanggap namin. Kahit mura ang hinta, wala kami pag-putol. Dahil kami, walang aral,
hindi marunong magnegosyo. Ang alam lang namin, kumain, magtanim. At yung aming itinanim, iyon yung aming pinapalit ng aming kailangan. Ang aming mga produkto, kalakan. Ganun lang yung buhay ng aming dito. Lahat po ba ng mga kasamahan ninyo, may mga anak niyo po? Wala. Wala sa totoo, gasino pa ang uling. Hindi pa nakaputol ang puno. Wala na, nakain. Nautan. Kaya kung hindi makabalan, ay utang na. Hindi makapuno. Opo. Lahat po ba ng mga bata rito nakakapag-aral? Return man ate, Hindi po lang. galangan ng hindi po lahat. Ang grade. Mangilan-ngilan lamang po nakakapag-aral. Opo. Kasi yung malalaan naman yung may kaya at wala, mapupunan sa tahanan, sa tao, sa lahat ng bagay na nakikita nila. Kaya itong magsibaba ate, napakalayo niyan sa mga kainin mo. Ito ang kamakatibig. Kasi walang bigas yan. Nung isang hapon, gabi na makasagsan dito sa amin ng hiram. Ng rek-rek. Dahil yan tubig. Sa mga nanonood po ngayon, ano po kaya yung pwede niyong ibigay na magandang payo para sa mga kabataan, sa mga matanda, yung kahirapan ng buhay, ano po yung gusto niyong i-share sa kanila? Ibahagi. Ito po ang sinasabi ko, mama. Maging sa mga nag-aaral. Sikapin nyo mag-aral. Kahit kami matatanda na, paano kung kami wala na? Kahit makarating man lang kayo nung matutong bumasa at punot lang. Huwag na kayong gumaya sa amin na walang aral. Ito, wala kami aral. Nandiyan lang, nabubuhay. Hindi mo kaya itong buhay namin inaagawan ka sa ngayon. Iba noon, iba ngayon. Na, ang sagot naman nila sa akin naman, paano nga itakang makatalaam? Yun, nakala nila. Ako naman nahihirapan din. Sa iba pong mga manonood nito na nakakapanood po ng video ninyo, meron po ba kayong nais na sabihin or hiling sa kanila na baka sakali po na may mga nanonood na merong mga mabubuting puso na maibigay po sa inyo? Meron po ba kayong mga kahilingan? Ito po ang masasabi ko na. Ako po, ang talagang nasa damdamin ko, ito po talagang mga taong ito na nagnanais makapag-aral. Ang hinihiling ko po sa mga nanonood, sana ipagpatuloy nila ang saliksik at gawin nila ang subukang magsihay at tingnan kung ano nga talaga. Yun. Dahil pag hindi pala tayo magsasaliksik, makipamuhay, hindi natin malalaan. Na sana, itong aking kahilingan at panawagan, sana ito ay makita at mapansin na talagang marami pa ang nangangailangan na hindi nakararating sa kanilang mga nais na programa. Ito, Salamat po, Nanay. Bali ito po pinaaabot po ito ni Kuya Ruel. Pagdamutan nyo na po na maliit na bagay. Kung papalarin po, makabalik po ulit kami. Baka tulong po ulit sa inyo sana. sana po huwag kayong magsawa dahil nakita po ang hirap ng daan. Sana inyong pagtinindi na aming daan, ang aming ilog, Opo. na iyan yung lagi ko pinananalangin na sana ito ay may mabuting puso. Ako po'y nagpapasalamat sa inyo, Kuya Ruel, at sa kabutihan ng inyong puso. Kayo po ay nadako rito. Na sana po, ito lang yung simula. At sana huwag kayong magdala. Dala ng aming hirap ng daan, hirap ng tubig timba, na ito po sana talaga yung gusto ko na ito pong nangangailangan ay talagang matulungan. Si Kuya Ruel po ngayon ay nasa Africa. Siguro mga 5 aeroplano bago marating. Pero yung tulong po niya, hindi po niya nakakalimutan yung mga kababayan niya sa Pilipinas na nangangailangan kahit malayo po siya. Pwede ko yung sabihin, narinig ko yung Africa. Nung kami naglalakad sa bayan,
may isang babae na kami ay inildangan na si Rosa Africa. Pero hindi ko nalilimutan ang pangalan. Na sana nga makarating din sa kanya na baka kaya ito ay naging ganito. Dahilan. Naging dahilan na rin sa amin. Sa totoo lang, ang pangalan po niya ay si Ate Oliva. Taga Madagascar, Africa. Na kami po ay kinunan na kami magkaagapay. Nakita niya yung kami tao, bakit mo kami gusto ng marating? Gusto rin na talaga marating ngayon. Sana kung saan man siya naroon, ito na nga, baka isang tulong, sana ay tuloy-tuloy. Para yung aming kabataan, Pagbabayan tayo ng yun nga, ang hiling ko itong kabataan. Okay, makapag-aral at hindi po kaya pag walang kagapay, sa totoo lang, diretsahan na yun. Sabi ko talagang hindi kaya, ma'am, pagka walang katuan. First impression kasi ng maraming tao na dahil lang sa bundok, dulong lugar na to, marami daw NPA, ganun. Ano po masasabi niyo kasi yung first impression ng mga Yun na tao? nga, isa Dahil rin. lang takot po sila na Dapat naman sana, huwag ganun. Ha? Dahil kami, dito ang buhay. Hindi kami pwedeng mabuhay sa dahil hindi naman kami marunong ng panghabas na kilos. Dito kami sanay mabuhay. Na kung walang ulingin at walang kainin, humukay lang ng ubag. Ay pag kami umalis dito, saan kami kukuha doon sa aming titirahan? Dito. Oh, yan. Sila naman ay open manghingi ng kung ano man dito. Nagbibigay naman ho kami kung anong hingi nila. Manok, mga saging, tangkang kahoy. Welcome naman kami mamigay kung humingi. Ay ilang ang kaya namin. Wala kami maibigay tayo ng pera. Ilang po. At masyado nang tagal. nanay. Salamat din sa inyo. Kaabalahan sa amin. Ito po ay talagang pinasasalamatan ko dahil ito pong kabataang marami dito sa amin na halos ang pinoproblema yung papel na gusto man di makabili sa ngayon ang mahal. Kaya ang sabi ko, tayo'y pasalamat sa dumating sa atin dahil ito na, nagkaroon na yung ating problema. Malaking bagay para sa amin. Kasi kahit wala kami ng mga sinasabi nila, kung ano lang yung nariyan, yun. Ilang po. Thank you po. Din sana makarating to sa kahit paano sa kinauukulan. Yun nga po, sana naman. Makakyat namin mabagyo. Kayong madala sa hirap ng daan, sa sistema ng ilog. Pagkalain po na kami ay makabalik. Sana nga pagpalain kayo, bigyan ng mahabang buhay at lakas para Amen po. patuloy tayo. Ganun din po sa inyo. Tumutulong. Kayo din po. Thank you po, ano po. Baka nakatangtang sa iba nyo. Yung kasangkapan nyo. Thank you po. Thank you po.